Yan, nag-shower tayo mga kabiday. Tapos ngayon, nandito tayo sa sa ilalim ng ubas. Yan. Dito tayo. Last time nag-video tayo pero na-delete lahat. So, nandito tayo kila ate, kila sister. As usual, kape. Magkape tayo. Yan, wala tayong maikape. Yan. Walang tao. Walang tao mga kabiday. So, nakakalungkot tong bahay nila. Walang tao. Kaya, dito tayo upo-upo. Para may tao naman. Para bantayan natin yung yung mga bunga ng mga ubas. Yan, lumalaki na sila. Pag malaki na, yan. So, tignan natin yung nasa puno na. Yun ako, lagyan ng tubig. Kape tayo. Kahit na mainit, solusyon ng sa init, kape mga kabiday. So, alam nyo, anong oras na ba ngayon? 3:49. Mag-alas 4 mga kabiday. Nakakaboring dun sa bahay pag ikaw lang mag-isa. Tapos ang init-init. Nanood man ako ng TV, kaya lang hindi masyado sa TV kasi wala nang mapapanood. Pinapanood ko lang kasi alam nyo naman, bata pa, hanggang nung bata pa, yun lang. Walang iba kundi, bulaga. Kanya-kanyang naman eh. Kanya-kanyang kumbaga, kagustuhan natin kung ano yung pinapanood natin. Yung iba, gusto nila yung wala man lang pumunta rito mga kabiday. Ay, ano ba yan sa kilikili ko mga kabiday? Punit. Sorry mga kabiday, punit yung damit ko. Basta presko. Yan. Lamang maligaw na pumunta rito eh. Masanay na kasi na kanya-kanyang sa loob ng bahay ang mga dito. Wala kasi si sister. Pag nandito sila ate. Huwag na natin sinalala ko na naman si mother. Yung mga pinagkagaan niya nandun pa mga kabiday. Tapos yung bed, yung foam nandun pa nakasampay kasi pa basa kaya nakasampay mga kabiday. Tapos yung katrin niya nandoon pa nakabilad. Kaya siguro pagdating ni sister na dito ay mga kabiday, malapit na yung ni mother 40 days sa July 9. Punta kayo rito ha mga kabiday. Kami magpapadasal mga kabiday sa 40 days na. Kaya yan mga kabiday, nakakalungkot man. Wala tayong magagawa para na sila, pahinga na sila kasi nahirapan din kami nakikita siya na nakaupo lang siya, nakahiga pero mahirap din talaga na nakikitang naghihirap. Pero sa palagay ko, alam niyo mga kabiday, mas nakikita ko siyang buhay. Kasi pag nahihirapan, yung hindi naman nahihirapan, yung parang
gusto ko yung inaalagaan siya na ano na nakikita. Kayo mga kabiday, ano ba yung gusto nyo? Mahirap man or ang hirap na ano na makita silang naghihirap, pero at least nakikita mo pa sila, nakakausap mo pa rin sila, yun. Pero yung magpapahinga na sila na habang buhay mo na hindi nakikita, parang ang hirap din, yun. Kaysa yung nandyan din na nakaupo pero kahit na wala silang ano ginagawa, pero masaya pa rin kasi kahit na nandun sila, nakikita mo pa rin na buhay sila. Okay pa rin sa akin yung ganun kung maaari lang. Pero yun nga lang nahihirapan sila ganun, pero masakit pa rin ano, hindi natin alam. Mahirap talaga yung walang magulang, kapatid, ganun. Kasi ang nauna si tatay, tapos si nana, si ate, tapos siya, si nanay. Pero si ate wala siyang pamilya, wala siyang asawa mga kabiday. Ano ba yan mga langaw? Wala siyang asawa, wala siyang anak. Mas maganda sanang may anak siyang naiwan. Kaya lang wala mga kabiday. Talagang kanyan. Kaya yun, mahirap mang kalimutan, pero ano, pipilitin natin na makalimutan, pero hindi naman yung kalimutan, pero nandun pa rin yung ano, pero hindi natin yung ano, yung gigisingin yung ano, yung ano niya, kasi para ano, matahimik na sila. Yun din ang sabi nila mga kapatid ko. Kaya minsan ako pa yung napapagalitan. Kaya minsan ko nang napanaginipan si nanay about sa kaldero. About sa kaldero mga kabiday. Yun nga, nung nasabi ko na ba sa inyo na yun nga yung mga gamit niyang ano, mga kaldero, mga silyasi, ganun. Yung importante niya talaga na ang hirap niyang hindi makalimutan yung silyasi mga kabiday, na ano, na pinagbintangan niya yung hipag kong ano, yung babae, na siya daw ang kumuha ng silyasi niya, hiniram daw niya, pero hindi daw niya binalik. Yun, ano, lagi niyang sinasabihan na ganun. Pero alam niyo, kahit na hindi niya kinuha, yun din ang sabi niya, hindi rin namin alam, kasi wala rin ako dito sa Pinas, nasa Hong Kong pa rin ako nung abroad. Ano, kasi lagi niyang nagwawala yan si nanay, kaya pinalitan na lang niya ng ano, nung sorry. Pero nung Christmas, yung nag-exchange gift kaming lahat. Tapos alam nyo, naswertihan naman niya si nanay ang ang nabunot niyang pangalan. Hindi namin alam, kasi ang dami namin, lahat kami rito mga kabiday. Siya yung yung hipag kong nakabunot sa pangalan ni nanay. Yun. Tapos alam niyo mga kabiday, ako yung hipag ko rin na na asawa ng kapatid ko rin, yung hipag ko, hindi rin kami magkasundo. Nag-away din kami niyan about nung buntis pa kami. Nag-away kami ganun, nung siyempre bagong panganak ako, yung bunso ko, tapos yung siya is pangalawang buntis niya. Tapos buntis siya. Yung nagsabunutan kami. Sorry mga kabidayan na naalala na lahat. Tapos ngayon, nung bunutan na ng yung exchange gift namin, nabunot niya yung pangalan ko mga kabiday. Bakit kaya? Nabunot niya yung pangalan ko. Tapos yung
Di ako, iba yung nabunot kong pangalan. Pero siya nabunot niya yung pangalan ko. Kaya alam niyo yung exchange gift niya sa akin, yung basong malalaki, anim na piraso. Anim ato yun, o walo. Walo na piraso mga kabiday. Tapos si nanay, yung ipag ko, kawaling yung silyasin na maliit. Silyasin na maliit, yun ang niregalo niya mga kabiday, yung sinanay, yung hipag ko na yun. Ewan ko mga kabiday, bakit nagkaganon. Tapos tawanan kami. Yung kasi sinanay lagi niyang pinagbibintangan yung hipag ko na yung bahay na yan, yung orange na yan. Kasi lagi niya pinagbibintangan si nanay. Kinuha niya yung gano'n. Tapos yung hipag ko naman nito, talagang nag-anuhan kami. Hindi kami nag-uusap. Tapos nabunot niya yung pangalan ko. Hindi ko alam. Gano'n. Ang saya-saya noon mga kabiday. Hindi ko alam kung buhay pa yung si ate noon. Oo, parang buhay pa ata eh. O parang buhay pa noon mga kabiday. Nag-exchange lang kami lahat-lahat ng mga dito. Kahit na enterong bata, yung hindi naman bata, yung talagang marunong na siya. Nag-anuhan kami. Ang saya-saya noon, pero nung last na yun, nag-last na yung si ate na nag-exchange kami, last na yun, hindi na nakasali nung Christmas na kasi nawala na nga siya. Yun. Parang nagpaalam na siya, ganun. Kaya nakakamiss din, pero wala tayong magagawa para Pero siya masungit siya, pero matulungin din yung mga kabiday. Matulungin yung kapatid ko na yun. Kahit na matandang dalaga, matulungin yun sa mga kapatid niya, or kung makuha mo yung loob niya, yan. Yung pinsan namin na ang asawa niya nag-away sila, yung hanggang yung dalaga pa, yung dalaga teenager pa sila, nag-away-away sila nang dahil sa mga chismis, yung mga parang alam niyo naman mga teenager, mga kabiday, mga dalaga na noon, ganun, kantsawan, ganun. Tapos hindi niya kinakausap noon. Tapos nung lumapit yung asawa ng pinsan namin, kasi may tindahan si ate, lumapit nun sa kanya, umutang ng pera ng 5K, pero may sakit na si ate noon. Tapos nung na nag-usap na silang ganun, tapos pumayag naman si ate ng tuwing araw-araw ata o tuwing lingguhan na magbibigay ng ng hulog-hulugan niya. Pero nung naghulog na siya ng 2 beses, 3 beses, parang parang mahirap na siyang hindi nagbayad, hindi na siya nagbabayad. Tapos kahit masingilin mo na siya na pambili ng gamot niya, hindi siya nagbibigay, ganun. Hanggang nawala na siya mga kabigay. Hindi siya nakapagbayad. Hindi na siya nakapagbayad mga kabiday. Yun. Maganda dito. Kamatis.
Ayan mga kabiday, tingnan natin kung mabubuhay kasi wala siyang bakod. Hindi natin alam yung mga manok. Ayan. Kasi ang daming mga alagang manok. Ayan. Tingnan natin kung ano siya. Ito ano natin. Ano yan? Mga patola. Ay, pawis natin. Patola yan ang kabiday. Tignan natin kung bubuhay na ngayon. Meron pa dito mga kabiday. Tignan natin dito. Ay, grabe. Uy, yung pawis ko. Dito. Ano yan? Opo. Yan. Yan, mga kabiday. Tignan niyo yung mukha ko. Ayun o. Naligo na. Talagang ligong-ligo na o. Mga pawis. Yan. Yan. Pawis talaga.